Walang iwanang samahan. 77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito na ang ating mga bagong balita sa MBC Network News. President Duterte kumambyo sa mga patutsada sa Amerika. Wala raw intensyong putulin ang military alliance sa Estados Unidos. Senator Leila de Lima hindi kakasuhan ng House Committee on Justice. Banat ni dating Pangulong Fidel V. Ramos kay Digong may Part 2 ayon kay Senator Ping Lacson. Trending news, isang bus, sasakyan at tricycle nagsalpukan sa Laguna. Good news, lolo kinilalang on-the-go superhero ng netizens. Alam ba news, sino-sino na ba ang mga artista na nabas matapos mag-post ng mabibigat na opinyon sa social media? Discovery, moving straps na imbento. Balita mula sa ibayong dagat sa Jakarta. Sanggol natagpuang patay sa loob ng eroplano. Sa balitang Game Now, San Pedro Red Lions nag-champion mula sa NCAA. At sa showbiz, Miss Philippines Earth 2016 Imelda Sweighart binabas ng Duterte supporters. Miss Philippines Earth 2016 Imelda Sweighart nagsorry sa Duterte supporters. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan ninyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito ang detalye ng ating mga balita. Matapos ang ilang ulit na pagbanat sa Estados Unidos at sabihing huli na ang joint military exercises ng Pilipinas at Amerika, tila bumawi si Pangulong Duterte sa Amerika na sabihing wala siyang intensyon na kanselahin ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa. Sa kanyang pagharap sa ginanap na oath-taking na mga bagong appointee na Malacanang, sinabi ng Pangulo na hindi niya sadya na kanselahin o ipatigil ang military exercises at tinanong ang publiko kung importante o kinakailangan nga bang patuloy na pagsasagawa nito. Narito ang buong detalye ng report mula kay RH number 48, Sheila Idubas. Isang linggo matapos ideklarang puputuli na ang military alliance sa Estados Unidos, nagbago ng tono si Pangulong Duterte. Sa pagsasalita sa outtaking ng mga bagong appointee sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na wala siyang intensyon na kansilahin ang ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika. I do not mean to cancel or abrogate the military alliances. But tangan ko kayo, do you really think we need it? If there is a war, makaupakan, do you think we really need America? And do we need China and Russia for that matter? Or do we need somebody? Pag nagbirahan yan lahat at nabitawan niya ang ICBMs, pati yung mga Poseidon, lahat na, there will be no more American aid.
Samantala, desidido si Pangulong Duterte sa kanyang kampanya kontra korupsyon. Sinabi ng Pangulo na committed siyang matuldukan ang korupsyon sa gobyerno na kung hindi man tuluyang mawala ay dapat mabawasan. Dahil dito, plano ng Pangulo na gamitin ang PTV4 at magkaroon ng isang oras na programa na tututok sa problema ng katiwalian sa gobyerno. Sinabi ni Duterte na maaaring magpadala ng mensahe ang publiko sa pamamagitan ng text at isumbong ang mga tiwali at abusadong opisyal ng pamahalaan. Bala ko sana, this is not really true. I don't know if it is correct or not. But for those of you who are here, lawyers, you can maybe give me an input of how to do about it. Hindi ko talaga kaya na isa-isahin. But I was tinkering with the idea coming in last night from Basilan and Zamboanga na i-open ko yung PTV4 for 1 hour each day and diretso na lang sila, lalabas na lang yung pangalan. Minus, if you want, kayo nagpapadala, the complainants or the aggrieved parties or whatever, the wrong, you can always escape your number. But if you want to do it publicly, fine with me. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, hindi nirekomendang kasuhan ng Committee on Justice si Senator Leila de Lima dahil sa ang ginawa nilang inquiry ay in aid of legislation. Ito'y para lamang matigil na ang talamak na bentahan ng illegal na droga sa loob ng munti. Ayon kay Oriental Mindoro Representante Ray Umali, chairman ng komite, nakatutok sila ngayon sa pag-amyenda sa anti-wiretapping law na gagamitin laban sa mga preso at iba pang mga hinihinalang sangkot sa illegal drugs. Para sa buong detalye, narito pa ang karagdagang report. Tatapusin ngayong linggo ng House Committee on Justice ang kanilang report hinggil sa ginawang investigasyon sa illegal drug trade sa loob ng New Bilibid Prison. Gayunpaman, nilinaw ni Oriental Mindoro Representante Ray Umali, chairman ng komite, na hindi nila irerekomenda na kasuhan ang sinuman batay sa direktiba ni Speaker Bebot Alvarez dahil ang ginawa nilang inquiry ay in aid of legislation upang matigil na ang drug trade sa NBP. Sinabi ni Umali na nakatutok sila sa pag-amyenda sa anti-warring top law na gagamitin laban sa mga inmates sa iba pang mga hinihinalang sangkot sa droga. Samantala, nagbabala si Senator De Lima na kakasuhan niya si Pangulong Duterte at ang iba pang naninira sa kanyang pagkatao. Sinabi ni De Lima na hilingin niya sa Korte Suprema na mag-issue ng writ of amparo at habeas data para ikasa ang reklamo laban sa Pangulo dahil umano sa pag-aabuso sa kapangyarihan. Ayon sa dating Justice Secretary, magsisilbing test case sa naturang hakbang upang i-contest ang bisa ng presidential immunity. RH9, Sunny Casulla naglilingkod sa pagbabalita. May part 2 pa ang mga banat ni dating Pangulong Fidel V. Ramos kay Pangulong Duterte ayon mismo kay Senator Ping Lacson. Matatandaan na unang binatikos na FBR ang mga matatalas na paghayag ng Pangulo laban sa mga kaalyadong bansa at ang mataas na bilang ng mga namatay dahil sa kampanya kontra illegal na droga. Pahayag naman ni Senator Ping Lacson mismo sa FBR ay nagsabi sa kanya na abangan ang ikalawang bahagi ng kanyang pasabog. Narito ang buong detalye ng report mula naman kay RH number 48, Sheila Edubas. May part 2 pa ang banat ni dating Pangulong Fidel V. Ramos laban kay Pangulong Duterte. Ibinunyag ito ni Senator Ping Lacson nang magkita sila ni Ramos sa Taiwan National Day. Ayon kay Lacson, mismong si FVR ang nagsabi sa kanya na abangan ang ikalawang bahagi ng kanyang pasabog nang matanong niya ito sa naging komento niya na losing badly ang Pilipinas sa unang 100 araw ni Duterte. Matatandaan na sinabi ng dating Pangulo na disappointed siya sa madugong giyera laban sa droga ni Digong at ang pagmumura nito sa international community, kabilang ang US, UN at European Union. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Maraming salamat, Sile Duba. Samantala, si Senator Ping Lacson hindi kumbinsido na kakayanin ng Pilipinas na hindi na humingi ng tulong sa Amerika. Sa detalye, narito naman sa RH number 12, Milky Rigunan. Milky. Hindi pa huli para ikonsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang posisyon laban sa balikatan exercises at iba pang mga tulong at kasunduan mula sa Amerika. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, mahalaga sa Pilipinas na panatilihin ang paipag-alyado hindi lamang sa Amerika, kundi sa iba pang mga bansa. Sa budget hearing ng Department of National Defense, hindi kumbinsido si Lacson sa paliwanag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana kung ano ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines sakaling may banta sa ating pambansang seguridad. Sagot ni Lorenzana kay Lacson, "We will survive" sakaling may external threat at kung kakayanin ng Pilipinas na hindi na humingi pa ng tulong mula sa Amerika. Umaasa si Lacson, chairman ng Committee on Finance Subcommittee D, na may kinig si Pangulong Duterte sa kanyang mga trusted advisor tulad ni FBR at magmemenor sa kanyang mga anti-US sentiments. Samantala, umaabot naman sa 68 billion pesos ang panukalang budget ng DND para sa 2017. Yan ang DZRH News, Milky Rigunan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Milky Rigunan. Samantala, matapos na manalo sa isinampang reklamo laban sa China, patuloy pa rin ang mga kaso ng pambabraso ng China sa Panatag Shoal. Pahayag ng mga mangingisda, itinaboy pa rin sila ng mga Chinese Coast Guard vessel kapag tinatangka nilang pasukin ang pinag-aagawang teritoryo. Kung paano sila nakaranas ng pambabraso mula sa China, narito pa ang kabuang report. Umasta pa ring hari ng Scarborough o Panatag Shoal ang China. Sa katunayan, muling itinaboy ng Chinese Coast Guard vessels ang grupo ng mga mangingisdang Pinoy na nakatakdang pumasok sa nabanggit na teritoryo noong October 3. Ayon sa mga mangingisda mula sa Infanta, Quezon, papalapit pa lamang ang kanilang mga bangka sa bukana ng Panatag Shoal nang humarang ang mga tauhan ng Chinese Coast Guard na lulan ng rubber boats. Dahil sa takot na sila ay bundulin o bombahin ng tubig, minabuti ng mga Pinoy na lisanin ang nabanggit na fishing ground. RH. Tuloy tayo sa ating mga balitaan. Pilipinas, mahalagang magpakita pa rin ng pwersa sa West Philippine Sea para sa freedom of navigation. Narito ang detalye ng Bapang Balita, RH number 21, Florante Rosales. Floor. Mahalaga na magpakita muna ng puwersa ang Pilipinas sa West Philippine Sea para ipakita ang freedom of navigation sa nasabing sea lane. Ito ang ipinahayag ni Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa kanyang talumpati sa closing ceremony ng US-Philippine War Games sa Fort Bonifacio, Taguig City kahapon. Sinabi ni Carpio na kailangan ng magpatrolya sa exclusive economic zone dahil saklaw naman ang Pilipinas sa nasabing karagatan na kiniklaim ng China. Nagbigay si Carpio ng lecture at ipinakita ang mapa ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa closing ceremony ng PBEX War Games. Sinabi ni Carpio na Amerika lamang ang nag-iisang superpower na kayang pigilan ng China na sakupin ang buong West Philippine Sea. Tinalakay rin ni Carpio sa harap ng mga tropa ng US at Philippine Marines ang ugat ng kaso ng Pilipinas laban sa China na kung saan naglabas ng pabor na desisyon ng United Nations Arbitral Tribunal nitong July. Bagamat sinasabing ito na ang huling war games sa pagitan ng US at ng Philippine troops, labis na ikinatuwa naman ng United States military ang brotherhood at karanasan ng kanilang natutuhan sa katatapos na PBEX o Philippine Amphibious Landing Exercise 33. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Brigadier General John Johnson, ang commander ng 3rd Marine Expeditionary Brigade ng US Marine Corps, na hindi nila makalilimutan ang kanilang karanasan at mainit na pagtanggap ng mga sundalong Pilipino. Idinit ni Johnson, handa silang bumalik sa Pilipinas sa pagdaraos ng mas marami pang pagsanay o balikatan para sa kapakanan at seguridad ng dalawang bansa na matagal nang magkaalyado. Yan ang DZRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Florante Rosales. Senator J.B. Ejercito, pinayagang mag-abroad ng Sandigang Bayan. Si RH number 14, Let Narciso Abinales, may balita. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th at 6th Divisions ang hirit ni Senator J.B. Ejercito na bumiyahe sa Hong Kong. Tiniyagan si Ejercito na umalis sa October 14 hanggang 16 para magtungo sa nasabing bansa.
Kasabay nito'y naglagang ang senador ng 60,000 pesos na travel bond sa 5th Division at 6,000 pesos sa 6th Division ng Anti-Graft Court. Sasamahan ni Ejercito ang kanyang misis sa Hong Kong para mag-asikaso ng mga dokumento sa pagre-retiro nito at magbabakasyon na rin kasama ang anak na si Julio. Nakaharap si Ejercito sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation kaugnay ng pagbili ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng baril gamit ang calamity fund ng San Juan City noong siya pa ang alkalde ng lungsod. Yan ang DCRH News na Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Let Narciso Abinales. Samantala, good news. Good news naman para sa mga OFW. Alam ba ninyo na hindi na papatawa ng buwis ng Bureau of Customs ang mga shipments o ipadadala ninyo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 piso. Narito ang buong detalye ng report mula kay RH number 48, Sheila Dubas. Oy, good news naman, hindi napapatawan ng buwis ng Bureau of Customs ang mga shipment na nagkakahalaga ng mababa sa 10,000 pesos. Ang nabanggit na hakbang ay kauna-unahan sa ilalim ng bagong Customs Modernization and Tariff Act. Sinabi ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon na magandang pagkakataon na maging exempted sa tax ang mga shipment na mababa sa 10,000 pesos upang mahikayat ang mga Pinoy sa abroad na magpadala ng mga imported item kahit sa murang halaga. Ang nabanggit na patakaran ay magkakabisa sa October 25. Gayunpaman hindi sakop ng tax exemption sa mababang halaga ng shipments ang mga restricted items tulad na lang ng sigarilyo at alak. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Sheila Dubas, sa ating good news. Samantala, nakuha naman natin ang malaking balita sa mundo ng showbiz. Miss Philippines Earth 2016 Imelda Swigheart binabas ng Duterte supporters. Detalye ng balita mula kay RH number 43, Rocky. Nasa hot water ngayon ang pambato ng Pilipinas sa ginaganap na Miss Earth 2016 na si Imelda Swigheart. Ito'y matapos na maging viral ang live Facebook chat nito kay Miss Austria, Kimberly Budinsky sa isang event na nasabing beauty pageant. Sa video na ipinost ng Facebook page na Pageant Central, tinanong ni Miss Philippines si Miss Austria kung taga-Austria ba ang German politician na si Adolf Hitler. Bagamat medyo nabigla, sinagot pa rin ito ni Miss Austria kung saan sinabi nito na hindi nila pinag-uusapan ang nasabing bagay sa kanilang bansa, ngunit totoo umano na mula sa Austria si Hitler. Agad naman nagsalita si Imelda na ang kanya umanong presidente na si Pangulong Rodrigo Duterte ay nag-aala Hitler din, na sinagot naman ni Miss Austria ng "That's crazy." Dahil dito kung kaya't dinagsa ng pambaba si Miss Philippines kung saan marami pa ang nanawagan sa Miss Earth Organization na tanggalin ito bilang representative ng Pilipinas sa nasabing International Beauty Pageant. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Maraming salamat, Rocky. O babala naman ito para sa mga motorista. Ingat po tayo sa pagmamaneho. Trending ngayon sa social media ang video ng isang bus, isang kotse at isang tricycle na nagsalpukan. Kung ilan ang patay at kung ano ang naging sanhi ng bangga na ito, alamin natin sa isa pang report. Trending ngayon sa social media ang video ng dalawang sasakyan at isang tricycle na nagsalpukan sa Bay Laguna. Makikita sa video footage na meron ng mahigit 500,000 views. Ang bus na may tama sa harapang bahagi at mga bangkay na nakahandusay sa kalsada. Labis na nakapanlulumo ang sinapit ng bata na halos biyak na ang bungo. Habang ang dalawang bangkay naman ay parang mga nasa hustong gulang na at tila pasahero ng tricycle. Sa dulo ng video clip makikita ang isang sasakyan na wala na sa kalsada at nasa putikan at halaman na at tila nagpagulong-gulong sa lakas ng impact ng pagkakabangga sa bus. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Sheila. Samantala, problema ba ninyo kilay araw-araw? Hindi ka pansin-pansin dahil sa magulumong kilay.
Worry no more dahil narito na ang inyong kilay superhero o on the go. Kilalanin natin si Lolo Tio at ang kanyang mobile kilay salon mula sa report naman na ito ni RH number 9, Sunny Casulia. Umani ng papuri at paghanga ang isang 78 anyos na balo mula sa Nueva Ecija dahil sa kanyang dalang good vibes para sa mga nagnanais ng gumanda at maging confident sa kanilang itsura. Dahil sa kasikatan ng social media, kilala na ngayon si Lolo Tio bilang on-the-go superhero at ang mobile kilay salon. Gamit lamang ang bisikleta na kumpleto sa kagamitan. Bagamat may edad na si Lolo Tio, anya matapos sumakabilang buhay ang kanyang asawa, naisip niyang maghanap buhay para sa sarili dahil ayaw niya umanong umasa na lamang sa tulong ng iba. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang iyong kilay goals or celebrity-like eyebrows. Maaari ring subukan ang kanyang galing sa paggupit ng buhok, lalaki man o babae, at kung may initan man ay maaari ring bumili ng ice buko para ma-refresh ka. Dati umanong barbero si Lolo Tio, kaya't naisipan niyang ito ang gawing negosyo. At ngayon ay isa na ngang kilay superhero ng kanyang mga kababayan. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. O, yan ang magandang balita ko para sa inyo, ha? Tinayong kilay ko. Samantala, Alamba News. Dito namang nakaraang araw, inulan ng batikos at papuri ang artistang si Agot Isidro matapos tawaging psychopath si Pangulong Digong Duterte. Pero alam ba ninyo kung sino-sino pa ang mga artista na nabas matapos mag-post ng mga matatapang na komento sa social media? Alamin natin yan mula pa rin kay RH number 49, Rita Salonga. Rita. Noong Biyernes, umani ng batikos ang singer-actress na si Agot Isidro matapos nitong i-post ang "You are a psychopath" sa kanyang Facebook page. Sa nasabing post ni Agot, walang binanggit na pangalan ng aktres. Pero marami ang nagsasabi na patungkol daw ito sa Pangulong Rodrigo Duterte, na sa magkaparehong araw naman ay sinelebrate ang kanyang ika-100 araw ng pamumuno sa Pilipinas. Ilang araw bago rin ang nasabing post ni Agot, nagbitiw ng mga maanghang na salita ang Pangulo laban sa Amerika at European Union. Umani ng kabi-kabilang pambabasya si Agot mula sa mga supporters ng Pangulo, mula sa pag-criticize sa kanyang kawalang alam di umano sa subject ng international relations hanggang sa mga personal na atake na. Maliban kay Agot, ilang mga artista na ba ang nabash ng mga supporter ni Pangulong Duterte dahil lang nagsalita ang mga ito ng kanilang mga saloobin na salungat o tumutuligsa sa kasalukuyang pamahalaan. Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Rita Salonga, sa news coverage. Good news pa rin tayo, ha, sa mga may hilig magbuhat. May naimbento ng moving straps na tutulong sa mga taong mahilig magbuhat, lalo na ng mga mabibigat na bagay. Kung paano ito ginagamit o gagamitin, alamin natin ang buong report. Mula naman kay RH number 4, 44 Bien Dacles. Hirap ba kayong magbuhat ng malalaking kagamitan? Huwag nang mag-alala dahil narito na ang Shoulder Dolly Moving Straps. Pinagagaan ng shoulder dolly ang pagbubuhat at paglilipat ng malaking bagay sa loob at labas ng bahay, partikular na ng mga furniture at mga appliances. Sa pamamagitan lamang ng straps na ikinakabit sa magkabilang balikat, kayang magbuhat ng 2 tao ng isang gamit na may bigat na 800 pounds. Hindi ka gagawing malakas ng shoulder dolly, ngunit ito'y dinisenyo upang gawin ang tamang pagbubuhat. Gagamitin ng shoulder dolly ang iyong mga legs at balikat sa pagbubuhat ng items kung kaya't magiging magaan ang pakiramdam mo sa iyong binubuhat. Kasama sa package ng shoulder dolly ang 5 inches adjustable buckle para madaling ma-adjust sa balikat nang magsusuot nito ang higpit at luwag. Maaari
rin itong gamitin ng babae at lalaki at hindi nangangailangan ng height. At higit sa lahat, malaking tulong ito upang hindi magasgasan ang iyong mga appliances. At yan ang ating news covery. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Jakarta, sanggol natagpo ang patay sa loob ng eroplano. Patay na nang matagpuan ng janitor ang isang sanggol sa loob ng CR ng eroplano ng Qatar Airways. Ayon sa report, naglilinis ang janitor nang makita ang labi ng bata at hindi pa rin malinaw kung isinilang ang sanggol sa eroplano o naipasok lang ng patago ng kanyang ina bago iniwan sa comfort room. Lumapag ang Qatar Airways Flight 596 sa Jakarta mula Doha, Qatar. Pinaghihinalaan na isang Indonesian migrant worker ang nanay ng biktima na ngayon ay nasa ospital na at inaalam pa kung pilit na inire o inilabas ang sanggol na premature o nasa 5 to 7 months pa lang. Samantala, isang hiker naman ang naospital matapos atakihin ng oso sa Sierra Madre. Batay sa salaysay ng biktima, naglalakad siya sa may San Gabriel Mountains malapit sa Sierra Madre, 2 miles hilaga ng Bailey Canyon Wilderness Park nang atakihin ito ng oso na nasa 200 to 300 pounds. Dahil dito, pansamantalang isinara para sa mga hiker ang Bailey Canyon at Mount Wilson, habang kinumpirma naman ng mga otoridad na nasa mabuti ng kalagayan ang biktima. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Nanaig ang San Beda Red Warriors laban sa Arellano Chiefs sa Game 2 ng kanilang final series para muling ibalik sa Mendiola ang korona ng NCAA Basketball Tournament. Wala nang nagawa ang the bus driver na si Gio Halalon ng Arellano matapos umarangkada ang finals MVP na si Arnold Noah para sa kanyang 18 points at 11 rebounds na nagpapanalo sa San Beda. Nabigyan palalo ng lakas ang San Beda dahil sa 10 points ni JV Mocon at ang 3-point shooting ni Devon Potts na naging sanhi na ang pag-pull away ng San Beda sa final minutes. Natapos ang Game 2 sa score na 83-73 at minarkahan nito ang ika-20 championship ng San Beda sa NCAA para tuluyang siguraduhin na sila na nga ang winningest school sa buong kasaysayan ng NCAA. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang mababang loob na Miss Philippines ang nakausap ko sa ginanap na press presentation ng Miss Earth 2016. Ito'y matapos na makatanggap ng pambabash ang pambato ng Pilipinas na si Imelda Sweghart dahil sa pagkukumpara nito sa Pangulong Rodrigo Duterte kay German politician Adolf Hitler. Agad na nagsorry si Imelda sa mga supporter ni Pangulong Duterte dahil ayon sa kanya, hindi niya minimin ang kanyang naturang pahayag. And I hope you find forgiveness in your hearts because I didn't mean it. I didn't mean it in a bad way. Sorry. I just see headlines and I just said it. I didn't mean it to be like this. I'm sorry. Aminado naman si Imelda na nasaktan siya sa mga pambabati ko sa kanya, lalo na at segundo lamang ang itinakbo ng kanya naging pahayag, ngunit naiintindihan niya umano ang mga ito. It was so fast. It's supposed to be extended because it's too hard to explain in just a few seconds. It was a few seconds and people, bashed me because of that. Tinanong ko naman si Miss Austria kung nakarating na ba sa kanyang kaalaman na naging viral ang nasabing video live nila ni Imelda. Yeah, I did, but I didn't know why because it was not a big deal. I mean, as I said, it's something we don't really want to talk about because it is something in Austria that is very, we're holding a big thing in front of it because it was a bad time, but it's not like that in every part of the world. Like, it's Austria is like that, and it's fine. It's good. We had a
we have a great relationship, you know, really, there's no worries. Like, that's why I didn't understand it. Samantala, nagpasalamat naman si Miss Austria at nakilala siya dahil sa nasabing video live nila ni Imelda. Well, thank you. Okay, then I want to say thank you. No, but... Mula dito sa Diamond Hotel, ako si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Maraming salamat, Rocky. Nitong mga nakaraang araw, naranasan natin ang mga pag-ulan sa dakong hapon hanggang gabi. Magpapatuloy kaya ito ngayon hanggang sa susunod na mga araw? Alamin natin ang pinakabagong weather update mula naman kay Aris number 48. Sheila Iduba, Sheila. Thank you, Sunny. Patuloy tayong makakaranas ng maulang panahon ngayong araw, partikular ang Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa umiiral na low pressure area na nakapaloob sa umiiral na Intertropical Convergence Zone. Huli itong namataan sa layong 650 km silangan ng Borongan, Samar. Dahil dito kaya't asahan ang may light to moderate rains at thunderstorms sa Visayas, Mindanao, Mimaropa, Bicol Region, mga lalawigan ng Aurora at sa Quezon. Habang asahan naman ang isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Samantala, patuloy naman ang pagmumonitor ng pag-asa sa isang weather system na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon ay isa na itong tropical cyclone na may international name na Songda at tinatahak nito ang daan papuntang extreme northern Luzon sa bilis na 25 kilometers sa bawat oras. Sakali mang pumasok na ito ng PAR, tatawagin ng bagyo sa pangalang Karen. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:47 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:38 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Samantala, mayroon po tayong kababagong balita, mainit na balita na tinanggap ngayon, kapapasok-pasok lamang. Binisita ng Health Minister ng France na si Marisol Touraine ang itinayong shooting gallery para sa mga drug addict. Ayon kay Touraine, ang pagkakabukas ng nasabing pasilidad ang napaka-importanting bagay para paglabanan sa lumalalang addiction sa kanilang bansa. Ang nasabing shooting gallery na bubuksan sana noong Biyernes, ngunit naurong dahil sa manoy practical reason ay inaasahang makakatanggap ng 100 drug addict araw-araw. Samantala, marami naman ang tumutuligsa sa nasabing shooting gallery dahil sa di umano'y ito ang tamang paraan upang tuluyang iwan ng mga unang isang addict ang bisyo nito. Samantala, sa ating Christmas countdown, have yourself 73 days na lamang po, 73 days, 12 hours, 21 minutes, and 28 seconds. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras na ating balitaan, mga impormasyong dapat ninyong malaman saan man sulok na mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita, Sunny Casulia. Bukas alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may